Oh, ito guys, magpapabuntan ng kilay kasi medyo kapal na. At ayan, hindi ko pa alam kung saan ko ilalagay yung kamay. Kaya napatawa ako. Mali pala yung paghawak ko. Ayan, magsisimula na siyang magbunot ng kilay ko. Pero, ay, ramdam ko yung sakit. Sakit ng nagpapabunot ng kilay. Yung mapapa. Aray, naku. Pero, kailangan kong tiisin para naman gumanda yung kilay ko. Kasi may kasabihan na sa ngayon na kilay is life. Kaya, once a month ako nagpapabunot ng kilay. Ayan. Nararamdaman ko yung sakit. Ouch. Ouch, ate. Huwag mo masyado. Kasi nasasaktan na talaga ako. Yan. Pero kahit sino naman ang gumagawa sa akin nasasaktan talaga ako. Napapaluwa pa nga ako Papaluwa ako sa sobrang sakit. Dali akong masaktan. Para bang lagi na lang ako nasasaktan. Ayan. Napa-smile ka pa. Napatawa ka dahil nasasaktan mo ako. Sige lang. Bilisan mo. Kasi nasasaktan na talaga ako. Papakilala ko pala itong gumagawa sa akin ngayon. Ang pangalan niya ay Subiksha from India. Border daw sila ng Nepal, India. So, hindi ko alam. Basta India na lang siya siguro. Hindi ko alam Paano kasi sabi niya, India, border ng Nepali. Kaya, halo na siya. Nepal, India. Ganyan. Sa mga bansa nila, magagaling silang mag-eyebrow threading. Gusto nga rin nila kung maging eyebrow threading, pero wala namang gusto magpagawa kasi nasasaktan daw sila. Kaya, ewan, bahala na. Ako na lang ang i-threading nila. Pag isapak nila ako sa training, training na lang ako. Ayaw ng mga kasama ko na gawin ko sila, hindi wala akong magagawa. Yan na lang. Eyebrow threading na lang ako. Magpapabunot na lang ako ng kilay sa kanila kasi ayaw talaga nila. Sabi nila, no. So, ano na naman sasabihin sa akin ng amo ko niyan? Di ganun din. Ayaw ko daw matuto. Sa totoo lang, gusto ko naman matuto. Pero hindi ako matututo kung wala akong makahawakan, di ba? Correct? Ayan. Tuloy na natin yung pagkikilay ko. Talagang nasasaktan talaga ako dyan. Pero malapit na. Malapit nang matapos. Yan. Chine-check niya mabuti kung pantay yung pagbunot niya sa kabila at sa dito sa right and left. Ayan. Bandang baba pa daw konti kasi meron pa daw konting buhok na kukunin niya. Pero sabi ko, aray ko talaga, mapapaluhan na ako. Nagpapa-ouch na talaga ako sa pagbunot. Ang kilay nga naman, kailangan din pagandahin para presentable sa kliyente. Ayan. Hindi ka pa ba tapos, te? Bilisan mo. Kasi napapaluhan na ako ba? Ayan. Tapos na daw. Check niya ulit. I-check niya ulit. Meron pa ulit. Yan, sa may bandang ilong naman. Sa pagitan ng mga ilong kong pango. Ano sinasabi mo? Oo. Basta ganito hindi ko ipagkakilan ng pango. Okay lang yan, kahit pango ako. Ano ba?
Ayan, hinawi yung ulo ko. Hindi niya makuha yung kukunin niyang buhok daw. So, ayan. Ulit pa siya. Chinecheck niya maigi. Tinitingnan niya kung lahat ng mga exes ay nabubunot niya. Kaya yan. Tiis. Kailangan mo pang magtiis. Malapit na yan. Sige lang, kapit. Marami ka bang pagtitiisan dyan. Saglit na lang, mga 1 seconds. 1. Ay, hindi pala 1 second. Finished. Ayan. Natapos din. Ay, salamat. Ayan o. Paluha-luha ako sa sobrang sakit. Pero ano magagawa natin? Wow! Kilay is life. At least, malinis na yung kilay ko. At thank you sa'yo, Miss Subiksha.